Guys, may isang tao na bumili ng stocks sa halagang $3 per share. Ang kagandahan dito, itong binabanggit natin ay isang ordinaryong tao lamang. Walang degree sa finance, hindi siya fund manager at hindi rin nagtatrabaho sa Wall Street. Siya isang empleyado na nagtatrabaho sa isang software company sa Amerika during that time. Ang kagandahan dito, yung binili niyang stocks from 3, ito'y umabot from the peak level na nasa $450 per share. And isa pa sa mga kagandahan dito, itong sistema na ginagamit niya ay pwede ring gamitin ng kahit na sino, even ikaw na nagsisimula mag-invest sa ating merkado. Ngayon, isa-isahin natin ang kwento ni Charlie Silk, ang taong tinawag ni Peter Lynch na pinakamagaling na amateur investors sa buong mundo. At sa dulo ng video na ito, i-apply din natin yung mga matutunan natin about sa sistema ni Charlie Silk para maging mabilis yung paglago ng ating investing journey and ating investment dito sa ating merkado. Kaya huwag natin patagalin pa, umpisahan na natin ang video na ito. Okay guys, bago tayo pumunta para malaman kung ano yung sistema na ginawa niya, kilalanin muna natin itong si Charlie. Sa unang kabanata ng kwento na ito, si Charlie Silk ay hindi naging matagumpay sa kanyang negosyo. And then natagpuan niya na lamang ang sarili niya, nagtatrabaho sa isang software company bilang isang telemarketer. So ito yung sitwasyon ni Charlie noong 1984. Tapos isang araw, habang nag-scan si Charlie sa Nasdaq, nakita niya isang stock. Ito yung Cook Data Services. So, nang ni-research niya ito ay nagbebenta ng software program sa mga oil at gas companies. At exactly ito yung field na pinagtatrabahuan ni Charlie. At pinag-aralan niya ito. At na nag-IPO ito noong 1983, presyo ng Cook Data Services ay nasa $16 per share. Tumas pa ito ng $21.6 per share. Pero dahil sa market correction na nangyari noong 1980s, bumagsak ang presyo ng company ito to $8, bumagsak to $5, $4 hanggang umabot sa $3 per share na lamang. Dito na curious si Charlie. At dito rin papasok yung karamihan na dapat nating itanong kapag tayo nag-i-invest sa ating merkado. Ang una natin dapat itanong, ano nga ba ang ginagawa ng company? So ang ginawa niya ay ni-research niya ito at nalaman niya na ang company ito ay walang utang at ang tinignan niya ang cash per share, ito ay nasa $4. And nagtitrade ito sa $3 per share na lamang. Ibig sabihin sa madaling salita, nakabili si Charlie with the cost ng cash lamang ng kumpanya. At nang tinignan niya yung revenue nito, nakita niya na over the past 4 years, continuous na umangat ang revenue nito. And also, sinabi niya sa sarili niya, in order na mag-anchor ito from the base na $3, umangat pataas, kailangan merong maganda silang gawin para umangat ito. Kaya naman, ang ginawa ni Charlie, yung kanyang lahat ng pera na naipon niya na $10,000 ay ibinili niya ito ng Cook Data Services na stock. Ilang buwan pagkatapos bumili ni Charlie, mayroong announcement ang company. Magta-transition sila from data services, papasok sila sa consumer area. No? Ito'y bago sa business ng company. At dito na lumabas ang video rental noong 1980s. No? At ang kilala natin during that time na Blockbuster. Yes, opo, yung Blockbuster na kilala noong 1980s at dekada 90. Ito po yung binili ni Charlie noong 1980s. Okay guys, ngayon pag-usapan natin ang eksaktong bagay na ginawa ni Charlie para maabot yung mga stocks na ito. Paano niya ni-research itong company nang pwede nating tignan, no? Pwede nating i-apply dito sa ating PSE din. And also, ginagawa ko din ito sa ating mga stocks na investment. Okay, mamaya ipapaliwanag natin ito at ipapakita natin yung mga resulta ng ating mga trade during our history, no? So una, ang ginawa niya ay tinitignan niya mga stocks na wala masyadong utang. And also tinitignan niya na mas malaki yung kanilang cash per share kaysa sa kanilang share price. Ibig sabihin, ulitin natin, mas malaki yung cash kaysa sa share price ng company. Mas malaki yung cash per share kaysa doon sa share price today ng kumpanya. So kung bakit ginagawa ito ni Charlie na ganitong sistema ay dahil ayaw niya syempre na mawala ang kanyang investment na life savings niya.
Imagine mo, sobrang risky niya, no? Yung $10,000 niya, inubos niya lahat sa isang stock na ito, no? And then kung titignan natin yung sistema na ito, you have to understand, sa sinabi ni Peter Lynch din also, ang hirap mabankrupt ng isang kumpanya na walang utang. So pangalawa, nagre-research siya sa labas ng financial report. So karamihan kasi sa atin, tayo ay nakafocus lamang sa financials, no? Kung ano yung mga nire-release sa atin sa PSE Edge o ng PSE, no? Yun lang yung tinitignan natin. Pero ang ginawa ni Charlie kasi, siya ay pumupunta mismo sa mga lugar, sa mga retail store ng company, and tinitignan niya kung mayroon bang madami bang tao nakapark doon sa sa business na mga pinaglalagakan niya, and doon ina-analyze niya kung gaano karami yung pumapasok at lumalabas o nagrarenta sa retail store na yon. Daling salita, most of us kasi umaasa tayo sa mga stock analysis report ng mga financial institutions, ng mga analyst, pero ang ginagawa niya kasi dito ay talagang inuunahan niya, inaalam niya muna kung ano talaga ang nangyayari, no? Nangyayari mismo sa business. And this is a good thing kasi nakikita niya na magkakaroon siya ng matibay na konklusyon doon sa mga pinaglalagakan niya ng mga investment, no? Hindi lang tayo yung labas-pasok based sa nakikita natin sa internet. O pangatlo, usually ini-ignore ni Charlie yung noise ng market, no? Ibig sabihin, yung mga analyst, yung mga report ng mga sikat na institutions, diba? If the market say that the business is going down and wala nang patutunguhan yan, doon mismo pinofocus talaga ni Charlie yung kanyang time, no? I-research ng mas malalim, makakuha sa malalim na presyo sa mga stocks na inaabangan niya or ini-invest, pinaglalagakan niya. Pangapat, nakafocus siya sa fundamentals at hindi lang doon sa presyo na nakikita niya today. Tuwing bumabagsak ang presyo ng mga stocks na nasa Nasdaq during the time, ay tinitignan niya ito. Hinahanap niya kung mayroong potential entry pagdating sa kanyang system na create to understand more the business and makahanap sa mababa na presyo. So tuwing bumabagsak ang presyo ng stock, natural lamang na magkaroon tayo ng negative reaction sa mga investment natin or minsan sa mga nire-research natin. Natural lamang tayo na matakot. Pero si Charlie ay lagi nagtatanong sa sarili niya, nagbago na ba yung business? Ito yung lagi niyang tinitingnan. Nagbago na ba ang fundamentals or business ng kumpanya? If hindi pa at bumabagsak ang presyo, patuloy siyang nag-i-invest, patuloy siyang naka-hold dito. Pero if the business ay nagbago na at nag-iba na, nag-deteriorate na at wala nang potential to grow, doon siya umalis. Yun yung pinaka-key point ng video nito. Ngayon, kung titignan naman natin yung ginagawa ng karamihan, diba, nagbebenta tayo pagkatapos madoble o matriple yung ating investment kasi natatakot tayo na mawala ang ating mga gains, no? Nagfo-focus tayo karamihan sa price movement lamang at hindi tayo nagfo-focus sa fundamentals ng kumpanya. Which is napakalaking bagay ng fundamentals kasi you have to understand yung business na pinaglalagakan mo ay meron niyang customers. Yung business na pinaglalagakan mo ay may mga empleyado yan. So you have to understand the ecosystem of the business that you invested, di ba? Ngayon, let's be honest. Sa kwentong ito, hindi ito perpekto. Noong kalagitnaan ng 1987, nagsimula ng mag-alala si Charlie kasi sobrang laki na ng portion ng allocation niya sa stock na ito. So kaya ang ginawa niya ay nagbenta siya during that time sa presyong $30 per share. Imagine, from $3 to $30 per share, nakabenta siya ng bahagi ng kanyang investment. So ibig sabihin, meron pang natira sa kanyang investment dito. And then, nakagandahan dito, after that, nagkaroon ng market correction sa pagbenta niya noong October of 1987. So in short term, ang presyo ng Blockbuster ay bumagsak ulit sa $16 per share. So ngayon, isa-isahin natin yung mga aral na nakuha natin mula sa kwento dito ni Charlie. At kailangan nating i-apply din dito sa, especially sa ating PSE, no? Kung applicable ba ito. Okay? So, ito yung 5 aral na nakuha ko na pwede kong ibahagi sa inyo. Una, hanapin yung mga stocks na talagang magaganda, mura in terms of their cash per share versus sa kanilang share price. Pinakamagandang margin of safety ng karamihan siguro sa atin kapag naghahanap tayo ng mga turnaround stocks, no, na pwede mong hanapin.
So, usually, itong strategy na ito, I think, isa sa mga bukas na libro din naman natin sa ating history natin, no? During na naimbitahan tayo sa Dragonfly, di ba? During that time, nakitaan ko na potential itong CPG because of this strategy lamang itong ginawa ni Charlie and APVI and marami pang stocks sa ating portfolio history. Majority dyan ng mga stocks na maliliit yung utang, magaganda yung fundamentals in terms of their cash per share, and also bumabagsak yung presyo. Usually, yan ay galing sa strategy ni Charlie Silk. Until today, ginagamit ko pa rin po ito, no? And pwede nyo pa rin itong gamitin in terms of mga stocks na sa tingin nyo tumutugma dito sa sistema ni Charlie Silk. Okay? Unang criteria, tignan mo muna kung gaano kalaki yung utang, kung mababa lamang kumpara sa kanyang sector. Pangalawa, tignan mo kung gaano kalaki yung cash per share na reserve nila compare sa kanilang share price today. And then, after that, tignan mo yung PE ratio and price to book ng company. Pangalawa ay mag-research ka ng mas malalim compare sa iba, no, na competitors natin. Ibig sabihin, kahit ako, kapag tayo nag-invest, competitors mo rin ako, di ba? Ngayon, ang gagawin mo, mag-research ka ng mas malalim. Okay? Hindi ka lang dapat pumunta kung ano yung nakikita mo sa PSE Edge, nakikita natin sa PSE, no? Tignan mo rin if you have, kaya mong puntahan or tawagan yung CEO, or if hindi man, puntahan mo yung retail company or ano mga kumpanya yung potential mong paglagakan. Tignan mo kung ano yung nangyayari, marami bang pumapasok na customers, tignan mo kung ano yung quality ng serbisyo ng company. Sa gayon kasi, nakikita mo kung ano yung ginagawa ng business. Nakikita mo at nagkakaroon ka ng matibay na pundasyon. And also, pangatlo, ay huwag tayo magkaroon ng arbitrary rules na pag nagdoble na yung pera ko, benta ko na agad to. Even na hindi naman natin tinitignan yung fundamentals, no, ng isang company. You have to understand also to have a better gain, no? Kung ano yung natutunan natin kay Charlie, we have to understand kung paano siya tumingin, no? Kung wala naman nagbabago doon sa fundamentals ng business, kahit bumabagsak yung presyo, bakit ka magbebenta? Okay? Kung hindi naman lumalaki yung utang at bumabagsak yung presyo, bakit ka magbebenta? Okay? You have to understand the cycle of the business, and you have to understand also, sabi ni Peter Lynch, kung anong cycle na yung business na tinitignan mo. Yung pang-apat ay huwag tayo magpapadala lamang porket sinabi ng isang analyst or sinabi ng isang content creator na bumili ka dito or ibenta mo na ito, yun ang gagawin mo. Diba? Hindi. Dapat you have your own thesis, create your own thesis to understand the whole psychology, the whole system of your investing philosophy, your investing journey din also, no? And panglima, ito yung pinaka-importante sa playbook na ito ni Charlie, no? And also sabi din ni Peter Lynch, the best gain usually come from the third or fourth year na hawak mo ito. Hindi fourth day, fourth month, diba? Fourth week, hindi. Fourth year na hawak mo ito. Okay? So, sa madaling salita, huwag kang magmamadali sa pagbenta. Huwag kang magmamadali. Kapag ikaw isang investor sa ating bansa, no, especially dito sa atin na mga bagal, huwag kang magmamadali. Yun yung pinaka-key trigger ng system na ito and sa system na ginawa din ni Peter Lynch, no? And yung 150 baggers na nakuha ni Charlie ng 8 taon lamang ay hindi yan isang linggo lang nakuha niya, di ba? It takes time. Parang sinabi din natin from the past na, di ba, yung investing ay parang itong pagtatanim ng bamboo. Hindi mo makikita for almost 5 years yung resulta. Pero after 5 years, makikita mo yung significant growth ng ating mga investment. And that's the investment principle na pwede kong ibahagi sa inyo, no, na napaka-importante sa pag-invest sa ating market. Okay guys, so bago natin tapusin ang video na ito, ibabahagi ko muna sa inyo itong tinatawag nating Charlie Silk checklist. Okay? Ito yung mga tanong na pwede mong gamitin tuwing nag-validate ka, naghahanap pa ng mga stocks. Una ay gaano kalaki ang cash kumpara sa share price niya today. Yung cash per share kumpara sa share price. Okay? Kung ang cash per share ay mas malaki
kumpara doon sa share price, meron kang malaking natural floor and also margin of safety sa stock price na ito. Okay? Pangalawa, gaano ba kalaki ang utang? Usually, yung ganitong strategy, karamihan nakukuha ito sa mga turnaround stocks, no? Yung ganitong sistema na ginagawa ni Charlie Silk. Okay, lagi mong tatanong lagi gaano kalaki yung utang. Again, you have to understand, kapag ang company ay wala masyadong utang, ang hirap niyan mabankrupt. Okay, so ito yung pinakamababang risk na pwede mong makuha sa mga stocks na talagang beaten. Okay, so pangatlo ay dapat kaunti-unting lumalaki yung revenue. Hindi porket nakita mo today na bagsak ang stock price niya, nakita mo na mayroong cash per share, mababang utang, pero nang tignan mo yung revenue history, nakikita mo na pabagsak ang kanilang revenue, minsan wala pa nga, that's a red flag. No? Red flag pa rin yan. You have to understand na dapat pa unti-unting umaangat yung revenue ng business na tinitignan mo. Okay? Para mayroong potential pa rin to grow over time. So yung pang-apat sa checklist natin, si Charlie Silk ay nag-i-invest sa kilala niyang negosyo. Naiintindihan yung sistema. So dapat ganun din tayo. Hindi lang porket nakita natin sa isang social media content creator na bumili ito, bibilhin na rin natin. Not knowing na hindi natin alam kung ano yung ginagawa nito. Okay? You have to understand also na dapat naiintindihan natin ito. Panglima, at ang pinaka-importante ay tignan mo, kapag bumagsak ba ang presyo ng stock ng 30% bukas, ano ba ang gagawin mo sa thesis na create mo? Okay? Kapag ang sagot mo sa question na ito ay oo, babaguhin ko na agad yung thesis ko, then hindi ka pa handa sa pag-i-invest dito. Yung conviction mo ay hindi pa malalim. And even hindi mo gamitin itong strategy nito, yung conviction mo sa mga stocks na pinipili mo ay napaka-importante talaga. Kaya dapat makakreate tayo ng malalim na thesis sa bawat stocks na mga pinipili natin. So kung titignan natin yung sistema na create ni Charlie, ay hindi siya gumawa ng complex calculations, hindi rin siya gumawa ng advanced trading system or software. Ginawa niya ang dalawang bagay lamang. Nag-research siya ng mas malalim compare sa katabi niyang investors. At higit sa lahat, mas matagal yung patience, tolerance niya compare sa iba. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, meron ka ba mga stocks na hawak na sa tingin mo ay ibebenta mo na? And baka ito na yung oras sa tignan mo yung fundamentals na mga stocks na hawak mo. Okay? At hindi lamang yung presyo lang. And also, sabi nga ni Peter Lynch, in the long run, it is not just how much money you make that will determine your future prosperity. It's how much of that money you put to work by saving and investing it. Okay guys, so hanggang sa muli, invest wisely and also see you the other side.